Hi, motivation and gratitude tayo ngayon. So kung mapapansin niyo, mayroon akong empty glass, mayroon akong half glass na may laman ng buhangin. Then ito, puno siya. So, motivation and gratitude, may isasampol ako sa inyo with a small business idea and doon sa mga gustong mag-business owner. Ito yung empty glass kung ikaw ay sabi mo wala kang experience, hindi mo alam, hindi ka marunong. So maybe ikaw ito, empty. So kailangan mo ng malamanan yung empty na sinasabi mong wala kang alam, wala kang experience, hindi ako marunong yan. So maybe you are isa ka sa ganito na walang alam doon sa negosyong papasukin mo o doon sa um, skilled na sinasabi mong hindi ako marunong yan. So, ito ka dito sa empty glass na ito. So, pag ikaw naman ay mayroon ng skilled, mula bata pa tayo, mayroon na tayong gift. May skilled na tayo. So, maybe halo na yung skilled mo. Depende kasi yan sa family background. Depende kasi yan sa family na nilakyan mo o sa environment, yung inheritance mo or yung genetic mo. Kung matalino ka, yung nandito na sa iyo. Ito na yung personal na mayroon ka na sa skilled mo. Kung mapapansin ninyo, itong buhangin na ito mix. Mayroong buhangin, mayroong shell, mayroong may bato, mayroong pure na buhangin lang. Kaya depend yan sa kinalakihan mo. So maybe ikaw ito, mayroon ka ng skilled or maybe matalino ka. So dito naman sa pool na glass na ito, so ito na yung marami ka ng alam, marami ka ng experience, kumpleto na yung matalino ka. Kung mapapansin niyo, may red, may color, or iba-ibang klaseng size dito na buhangin. May shell, may stone, at may makikita kayong transparent na maybe being creative based on sa experience na napagdaanan mo, kaya full ka na. Actually, hindi pa totally full ito kasi pwede pang maglagay. Unahin natin itong empty glass. As a business owner or skilled people or walang skilled, eto ka ngayon. Unahin natin yung walang skill. Sabi mo, gusto ko mag-business pero wala akong alam. So now, tatanungin kita. Gusto mo bang mag-business pero wala kang alam? I-example ko ito sa iyo ngayon. Kung gusto mong magkaroon ng business at gusto mong matuto, eto kami. Ito kami. Ito yung team ko. Alright? Sa example. Ngayon, gusto mong mag-business, lalagyan ka namin. So, ikaw ba willing magpalagay? Kasi empty ka. Kasi mayroong kasing tao, example natin, itong tao na ito, empty. In-example ko tong jar na to. Ngayon, gusto mong mag-join sa amin, gusto mong magpalagay. Pero bawat lagay namin, of course, pag nilalagyan ka, hindi ka comfortable dahil ang nasa isipan mo or yung dati mong ginagawa, I'm okay with this. Okay lang ako sa ganitong buhay. Okay lang ako kahit wala akong alam. Ang importante, komportable ako. So, ikaw ito. Ngayon, pag nilagyan kita or ng team ko or maybe yung mentor ko dyan, gusto mong mag-business, so, or gusto mong magkaroon ng experience sa business na gusto mo, iti-training ka namin. So, ito na, yung training namin, nilalagyan na kita. Ito. So, habang nilalagyan ka namin, kung mapapansin mo, yung nilalagay namin, hindi lang buhangin, mix siya. Mayroong bato. So, ito na yon, hindi ka comfortable kasi syempre, nalalagyan ka na. Pag sinalinan ka, pag tingnan mong maigi.
Maaaring kung ayaw mong magpalagay or yung leader na naglalagay sa'yo, minsan mapapansin natin, tingnan nyo, anong napansin nyo, di ba? Nasasayang, ayan, nandito. Yung buhangin, hindi tama yung paglagay, kasi kung itong glass na ito or itong taong ito is hindi siya comfortable, ay ayaw ko, ganito, so gumagalaw siya. Pagka naglalagay si leader mo, marami ka maybe question, marami ka maybe katanungan, bakit, maraming bakit. So, habang nagtitraining sa iyo si leader mo o habang naglalagay sa iyo, nasasayang yung dapat na ilalagay, ayun, nalalaglag. So, instead na mapuno ka kaagad, natatagalan tayo. Kaya, being a business owner, doon sa small business idea without capital, so parang ganito tayo. So once na napuno ka na, so nilagay ko na dito, hindi pa rin siya puno. So ibig sabihin, another skill or another para mapuno ka. So maybe lalagyan ka namin ng stone. Ano yung stone na yon? Maybe ito yung buhangin, ito yung training ground mo. At maybe yung stone mo, dahil na comfortable ka na, lalagyan ka namin ng tulad ng pag-manage sa business or leadership. Ngayon, kung kutsabul ka, ina-accept mo lang ng ina-accept yung nilalagay dito sa loob. Pag naglalagay kami, kung napapansin nyo, mayroong red. Ano yung red? Minsan res yan. As a business owners, hindi lang sometimes, you are a risk taker as well. Kasi hindi mo minsan alam kung ano yung nasa dulo. Hindi mo alam kung ano yung ibig sabihin ng mga sinasabi ng leader mo, kasi minsan yung trust natin, magda-doubt ka kasi hindi mo pa na-experience, hindi mo pa siya naiintindihan kasi hindi mo alam kung anong nandoon sa dulo, maniniwala ba ako dito o hindi. So iyon yung mga risk na minsan nilalagyan ka namin para ma-experience mo at malaman mo na hindi naman pala or okay naman pala pag nagkakamali. Walang perfectong tao at walang perfect sa team, walang perfect sa ano, talagang mayroon, mararanasan talaga natin yan na magkakamali tayo. So, eto na, may read ka dyan. So, hindi ka pa rin puno. Mayroong dalawang klaseng leader. Mayroong leader na gusto niya agad mapuno ka. So, ang ginagawa niya, sasalinan ka kaagad ng ganyan, hindi pa unti-unti. So, ang ginawa ko sa inyo kanina, paunti-unti. So pag sinalinan ka ng biglaan, of course, anong mangyayari? Hindi makokontrol, mag-overflow siya. Hanggang sa yun na yun, magagalit ka sa leader mo, o magagalit ka doon sa nagtitraining sa iyo, kasi hindi mo mapipil, hindi mo maintindihan. Kasi, eto, nag-overflow ka na, hanggang sa nag-quit ka, hanggang sa ayaw ka or nagalit ka na. So, eto ka na ngayon. So, yung isang leader na paunti-unting naglalagay, mahaba ang patient nun. Pero yung leader na biglang gusto niyan, may goal tayo, may time tayo na dapat ganito na puno ka na. So, yun yung 6 months to 1 year natin na dapat ganito na puno ka na. So, kung paunti-unti naman yung ilalagay sa iyo, depende kasi yun sa leader mo at sa nagtitraining sa iyo. Kung madali kang matuto, ay alam niya, okay lang to sa kanya, bubuhusan ka ng ganun. Yung buhos na yun, iyon yung training na, iyon yung pag sinabi niya na ganito, ito ang gagawin, alam mo na hindi ka magko-complain, hindi ka magrereklamo dahil bago kanya lagyan, ito ang mangyayari sa'yo, ganito, ganyan, kaya ordinary lang yan pag nag-overflow. Ang iba, pag nag-overflow na, sasabihin, ayaw ko na. Ano yung overflow na ito? Ano tong naglalaglaga na ito? Puno na ako, bakit mo pa ako nilalagyan? Yun yung may mga experience na, alam ko na yan, wag mo na akong turuan. Eto yan. Kaya, hindi mo na ako dapat, ay mas marunong pa ako sa iyo. Gaganunin ka pa minsan. Siya pa ang magtuturo sa iyo. Pero why? Bakit kahit puno ka na nilalagyan ka pa? Bakit?
Yun ang question na iyan ang question na dapat nating sagutin next video motivation ko. So, bakit kahit puno na tayo, nilalagyan pa rin tayo? So, see you in my next video dito sa Small Business Idea. Kung napanood mo yung video ko mula simula hanggang matapos, mayroon tayong second episode sa video na ito at ipagpapatuloy natin. Ang last question natin ngayon is, bakit kahit puno na tayo is ang iba nagpapalagay pa rin, ang iba ayaw na? And I have a last question. Is this is full? Ito ba ay punong-puno na? So, next video, sasagutin natin ang katanungan na yan. At kung gusto nyong sagutin, comments lang kayo dyan sa video ko para malaman natin kung bakit punong-puno na, bakit sige pa rin tayong lagay. At ang pangalawang question nito, puno ba ito o hindi? Ayan, pakita ko. Nag-overflow na nga siya eh. So, next video motivation ko, kung ano yung mga question ninyo dyan or sagot, iyan ang ating tatalakayin sa susunod na video. At sagutin muna natin yan bago tayo mag video motivation kung bakit ito ay puno o bakit kailangan pang lagyan, puno ba talaga ito. Okay. Thank you. Bye-bye.